Wala, sira yata tong starter ng relay ko. Magko-commute na lang ako mamaya. Nagki-click lang siya pero ayaw mag-start. Ayan. Puro click lang siya, ayaw nang mag-start. Dito nirekta ko eh. Sinubukan kong i-rekta i-short to eh. Dapat mag-start siya eh. Wala, ayaw talaga. Starter ng relay yung sira. Okay na, paandar ko na. Yung starter motor pala, parang stock up. Siguro pagka winawashing ko yung starter motor niya, yun oh. Ginawa ko, pinukpok-pok ko lang. Para maalog-alog yung loob. Kasi nagki-click to eh, yung relay nagki-click eh. Kaya nag-iisip ako kung sira o hindi kasi nagki-click naman siya. Nagti-trigger. So ginawa ko ba, iniisip ko baka hindi umiikot yung starter motor, ayan oh. Ayan. So ginawa ko, pinukpok-pok ko lang para maalis yung mga kalakalawang siguro sa loob. Siguro nababasa pag washing ko. Kung okay na, nag-start na. Yan. Start ko ulit. Ayan oh. Nagti-trigger na naman siya oh. Yan, so yung motor natin ayaw niya mag-start, ayaw tumuloy ng starter motor no. So pero goods naman yun sa switch natin. Nagki-click naman pati itong starting relay natin, goods naman, nagki-click. So ang hinala ko talaga tong starter motor kasi pag pinupukpok ko siya tapos ini-start ko, magi-start siya. Pero pag pinatay ko, ganun ulit. Ito, binaklas natin yung starter motor natin para linisin natin. So pagbukas natin, ang dami niyang langis sa loob. Ayan o. So pinasok siya ng langis. So ang gagawin natin is lilinisin lang natin tong starter motor natin. Then tatry natin kung mag-start na siya, babalik na siya sa normal no. So lilinisin natin to ng gas para malinis siya. Pinasok siya ng langis, hindi ko alam bakit nakakapasok ng langis. Baka dito sa kanyang o-ring, baka maluwag na. Pero sana hindi pa to palitin. Ito yung mga bakat ng pinagpukpukan ko. Kasi pag pinupukpok ko siya, nag-start siya no. Kumbaga parang nahihirapan umikot yung motor. Yung pala puno pala ng langis sa loob. Kaya siguro ayaw pumasok yung kuryente sa kanya. So, check natin yung battery natin, chinarge din natin to. Goods yung battery natin, walang problema yung starting relay sa switch button natin. Walang problema. Talagang ito yung next na step na hinala natin. Itong starter motor kasi ayaw nga umikot. Pag pinukpok natin, umiikot siya. So ayun, lilinisin ko muna to tapos ikakabit natin ulit. Testing natin kung babalik na siya sa normal. So pag na-experience nito sa motor nyo, especially yan Model T, check nyo lang din pagka goods naman yung starter relay nyo, tapos ang button nyo, pag pindot nyo nagkiklik yung starter relay, so walang problema ron. Tapos pagka green on nyo, tinap nyo yung dalawang yung tornilyo, dapat mag-spark yan. Tapos kung ito ang sira, mag-spark nga yan. Tapos under yung starter motor. Pero pag kiniklik nyo sa push button, wala siyang reaction, starter relay yung sira. Pero kung goods yung starter relay nyo, tapos green on nyo siya, wala siyang spark, walang reaction yung starter motor, ang may problema ron. So i-check nyo yung starter motor nyo. So ayun, lilinisin ko muna to, tapos subukan natin ikabit kung tatakbo na siya ng normal ulit. Kung mag-start na siya, kung magiging one click na lang ulit siya. Yan, so tapos na natin siyang linisin no. So nilinis lang natin ng
gas para matanggal yung mga langis. So ito na siya ngayon mga kaipak, no. So ito na yung nalinis natin. So naalis na natin yung mga langis na sa loob. Yan. Kaya lang may napansin lang ako, medyo siguro kakapilit kong paikot ng motor. Ayan, no, parang nakayod na yung ano, kita nyo ba? Parang nakayod na yung magnet niya dyan sa gilid, eh, no. Pero sana okay pa to, pwede pa to, no. Yan. Para wala tayong gastos. Yan. So hindi ako mekaniko mga kaipak, ha. Mga guys, hindi ako mekaniko. So mahilig lang talaga ako sa DIY. Mahilig lang ako magkakalikot ng kung ano-ano. Yan. Pag wala akong makalikot, yung misis ko kinakalikot ko. Joke lang. Yan. So ito na siya na nalinis na natin. Tinanggal lang natin yung mga langis. Yan. So medyo pause yung boses ko kasi galing pa ako ng trabaho, wala pa tayong tulog. So pag uwi natin, ito na kagad inatupag natin kasi kahapon nag-commute lang ako, hindi ko napaandar to, eh. Pag pinupukpok ko aandar, pero pag pinatay ko hindi na naman siya andar. So kaya nag-commute na lang ako kahapon papasok ng trabaho, no. So ito pag uwi ko, yan, ito na kagad yung hinarap ko. Tapos mamaya may gagawin pa tayong mga vape na nakapila sa atin for repair din yon, galing pa ng mga iba-ibang lugar, so pina-shipping pa. Tapos may parating pa rin tayo na pina-LBC rin na vape for repair din yon. So pinapatuyo ko lang maigi, no, kasi wala naman tayong pambuga na hangin, wala tayong compressor. Pinunasan ko na rin yan, tapos ayan, pinapatuyo ko lang maigi para sigurado tayong wala nang natirang gasolina. Baka biglang sumiklab, eh. Wala, ano lang naman tayo, DIY lang tayo. Siraniko tayo mga kahipak, mga kaibigan. Siraniko, hindi tayo mekaniko, ha. So hilig ko lang talaga ng DIY. Yan. So yung motor na ginagawa natin, ito Model T ng Euromotor. Yan. Again, kung na-experience nyo yung gano'n, ayaw mag-start, nagkiklik lang yung starting relay, wala naman delay dun sa push button. Pagka push nyo, magkiklik na agad yung starting relay. Ang may problema itong starter motor. Yan. So maya maya kakabit na natin yan. Medyo ubusin lang natin tong pampakalma natin. Yan. So umigop lang tayo ng gasolina dito sa tangke natin. So nag DIY lang din ulit tayo ng panghigop ng gasolina. Yan. So patuyuin ko lang yan mga kaipak, mga guys. Yan. Tapos assemblein na natin ulit. Madali na naman pagkalas niyan. Nahirapan lang ako pagtanggal dito kasi nakaharang tong airbox, tong air filter natin, nakaharang yan. So kailangan may tagahawak, pero kasi nag-iisa lang ako, so ginawa ko na lang para mahugot ko yung starter motor, yan. So patuyuin lang natin yan, tapos mamaya assemblein ko na ulit, tapos try natin kung one click na ulit siya. So ito another tip, no, tong bilog na to. So tatapat nyo lang dito sa lalagyan nyo ng tanda, gasgasan nyo. So may naman siya, mayroon naman siyang ipin sa loob. Ayan, no. Ayan, may ipin naman siya. So dyan nyo itatapat yung bilog na yan sa may ipin na yan. Ayan. Pag assemble nyo na. Ayan. So yan ang niya, ang pwesto niya mga kaipak, no. So lalagyan na natin ng tornilyo. Yan. So dalawang tornilyo lang naman yan. Pag nahirapan kayong iikot yung tornilyo, baklasin, pukpukin nyo muna para matanggal-tanggal yung mga kalakalawang niya sa loob. Sa akin pinukpok ko muna, bago ko naikot yung screwdriver. Sobrang higpit niya, no. Yan. So yan. Tapos lalagyan natin siya ng gasket maker dito para hindi na ulit pasukin ng tubig o langis pag i-washing natin. So assembling ko na to, tapos na-try natin kung working na ulit siya. Yan, so nakabit na natin siya, no. Kung paano lang natin siya inalis, ganun din natin siya ikakabit. Yan. So yan, nakabit na natin siya mga kaipak. Yan. So nakabit na rin natin yung mga connection niya pati rito sa
starting relay, nakabit na rin natin. So nilinis na rin natin lahat ng terminal, no, para sigurado tayo. Yan, so testing na natin kung magno-normal na siya, kung mag-on na ulit. Yan, so on natin. Yan, so testing natin kung mag-on na. Ay, naka-kill switch pala ako. Yun, no. Andar na, oh, mga kaipak, oh. So kakalagay lang ulit natin ng battery. Siyempre tinanggal natin yung battery para sa safety rin natin, no. Kasi may kuryente yung starter motor. Kapag nakakabit pa yung positive sa battery, direkto sa battery kasi yung positive na yan. Para sa safety, siyempre alisin natin yung connection ng battery. So kakabit lang na din natin ng battery. So try natin, i-off natin, tapos on ulit natin kung goods na siya. Yan, so try ulit, on. Yun, o, one click na lang, mga kaipak. So goods na to. Ayusin ko na lang yung oras ko kasi pagka nagtanggal tayo ng battery, babalik sa 12 o'clock yan, eh. So ayusin ko na lang tong oras, tapos kabit ko na tong mga upuan. Yan. Again, model T yung ginagawa natin, ha. Yan. Hindi tayo mekaniko, mga kaipak. Ano tayo, nagre-repair tayo ng mga brake. So ito, motor ko to, service ko to. So yun yung naging problema, mga kaipak. So hindi sira ang starter motor natin, no. Hindi rin sira ang starter relay. So pinasok lang siya ng langis. Ayan, ang daming langis. Nilinis lang natin. So linis-linis lang ginawa natin dun sa binaklas natin yung starter motor, tapos nilinis natin. Ayan, gasolina pinanlinis natin. So yun, assemble. Nilagyan natin ng yung paligid, yung biyak na yun, yung pinagtanggalan. So nilagyan natin ng gasket maker para hindi na siya ulit pasukin ng tubig if ever na maglinis tayo pag nag-boost tayo, para hindi na pasukin ng tubig ulit, no? So yun langis, siguro pagka nasosobrahan tayo ng lagay ng langis, kasi alam ko 800 ml to, eh, ang langis nito. So sinusukat ko naman 800 ml yung nilalagay natin. So hindi ko alam bakit nakakapasok yung langis doon. Siguro yung sa o-ring nga, medyo maluwag na kasi yung o-ring nya. So at least hindi pa palitin yung ating starter motor, no. So yun, okay na. Pero okay na to, ano lang tayo, DIY lang tayo, no. So goods na to. Assemble ko na lang tong upuan. Isa pa, off natin. Yan. On ko ulit. Start. Yan, o, one click na lang, diba? Yan, so goods na to.